So, Your Honor, ako po yung nakalagay po na broker po sa... Pero sabi ni Mr. Howla, hindi ka kilala. Pero kilala mo si Mr. Pascual? Hindi rin po kami magkakilala po. Oh, Mr. Pascual, hindi ka kilala ng broker mo. Sir, ako po yung may-ari po ng EPCB, pero meron po akong client na kausap po. Maybe baka sila po yung magkakilala po. Ano? Ikaw yung ECPB. Sa ECPB, ano may client? Ano yun? I mean, hindi po ako direct po nag-import din po nung nagtuturoan kayo eh. So, hindi mo kilala si Mr. Pascual. Siya ang may-ari ng Erwin. Miss Elaine Joy, please meet Mr. Erwin. You're the importer of and you are the broker. Ngayon lang kayo magkikita for the first time. Yes po. Mr. Pascual, kung ano man yung mga dokumento mo, kung nagsisinungaling ka, ikaw rin, isa-cite namin in contempt. Dahil, again, yung testimony mo is full of inconsistencies. So, kung sinabi mong merong iba, sino yung iba? ECPB ang nakalagay sa kanya bilang broker eh. Yeah. Bakit ilalagay ECPB? Ikaw may-ari ng ECPB. Ngayon, sinasabi mo, may ibang kausap? Yes sir, kami po yung consignee po sir, pero yung product po, yung nag-import po, meron po kaming client po na kausap po. So ikaw, Elaine Joy, sino kausap mo? Si Sir Jeremiah Yandok po. Siya po yung nagbibigay po ng doc sa akin for clearance po. Jeremiah? Yes po. Apelido? Yandok po. Kilala mo yun? Hindi rin po, Your Honor eh. Kasi po baka sa part po ni importer, separate po kasing kinukuha nila na brokers. Baka iba rin po yung kumuha naman sa amin po. Hindi pa naman yung importer na hindi siya si ECPB, siya kukuha ng ECPB broker, ikaw ang ECPB, pinaiikutan mo kami rito eh. Na Your Honor, ang kausap ko po dito sir, ang EPCB po sir, nirent po kami, ginamit po yung company namin. O yun. So, kumuha rin kayo ng illegal. Di ba? O, di ba? So, yung mga dokumento, sinasabi mong mga documentation, etc., baka illegal din yan. Siguro sir, i-submit ko na lang po din sa BOC na lang po kasi lahat naman po ito galing po ng BOC po. Well, ang nag-flag sa inyo, hindi BOC. Ang nag-flag sa inyo initially, yung DAI. Yes, so, sir. BOC, where is the BOC? Can you explain? Everything legit, pero finlag ng DAI? Ano meron na naman dito? Iba-iba na naman ang... where is the BOC? Subic? Mr. Kalisin? Good morning, Mr. Chair. Good morning. Can you clarify this? Mr. Chair, ano din po kasi yung sa EPCB, may ano din po yan, cover din po siya ng mission order signed by our district collector. And after examination with DAIE, found as declared po ang 14 containers po yan. Okay, Yusek Karag, you have the floor. Ano daw? Kasama daw kayo doon sa pag-inspect. Cleared pala. Good morning, Mr. Chair. May I just read to you our report regarding this incident of the 14 containers? And may I backtrack a little bit, Mr. Chair? This is in continuation of what we talked about in the last Senate hearing, which was the 11 containers that left Subic, and we were only able to follow 3 of them. And the 3 of them were parked in the FTI, and the 8, we didn't know where it went, but it was also recalled back to Subic. Eventually, the 3 were also brought back to Subic that we brought to FTI. During that operation, Mr. Chair, it started at about 3-4 in the morning. At about 11:30 p.m. that same day was when the trucks were delivered to the FTI. After delivery and safekeeping in the FTI, Mr. Chair,
our personnel from the DAIE Subic decided to go home as ordered by our office to Subic. On the way to Subic, they were called by CIIS personnel of Subic at about 3 a.m., 2 to 3 a.m., to meet in Bulacan Industrial Park at in the wee hours of the morning, wherein the three personnel in a DAIE vehicle were met by the CIIS of Subic, and one person of the DAIE, Mr. Ebuen, was invited to join the vehicle of the CIIS personnel of Subic and went to another vehicle and went to a container. Maybe it's best if I just read the report, Mr. Secretary. The highlights of the report, please go ahead. Subic satellite team led by Mr. Ebuel, traveling back to Subic Port Office, were reportedly instructed through a telephone call by CIIS Subic Port to proceed to Sterling Industrial Park, May Kawayan, Bulacan, for the inspection of container vans. Accompanied by Ms. Ebuen, went to the site where only one container van was present and inspected by DOC officials. Both Ebuen and Barrientos, the DIE personnel, witnessed the inspection of one container van, after which Mr. Ebuen was allegedly compelled to sign more than 10 documents believed to be examination reports. He later admitted he signed the documents due to insistence of BOC personnel, influenced by fatigue and sleepiness at the time as he was on duty for nearly 24 hours, Mr. Chair. Following that report, we had our own investigation, and Mr. Ebuen was put on restrictive custody also. Upon further investigation, sir, ganun ang nangyari nga. These were the 14 containers that he had actually signed or forced to sign by the BOC personnel of Subic. We have that report, no? Wala pa. We will check and we will submit. Well, Mr. Pascual, base doon sa nabanggit ng DAIE at base dito sa mga pahayag ni Ellen Gedaria, mukhang yung report na sinasabi mong all above board ay questionable. No? Kaya at base din sa sinasabi mo na hindi mo kilala, hindi kayo magkakilala pero siya ang broker ng ECPB, eh mukhang nagsisinungaling ka rin. Sir, ikaw una-una nagsinungaling si Mr. Wala na siya yung sa dokumento siya ang may-ari ng ECPB. Doon pa lang nagsinungaling ka na. Di ba? Na misrepresentation. Pangalawa, yung dokumento sinasabi mo ngayon, nabanggit mo kanina, pinagagamit mo lang yung lisensya mo. So, meron ka na namang illegal na isinasagawa. So, mukhang, kayo ba may kasabwat sa DOC sa Subic para magkaroon ng maayos na ganyang dokumento habang may mga, sabihin na natin, may butas eh. May butas yung inyong storya, maraming butas. Gusto mo magpaliwanag? Yes po, Your Honor. Sir, kaya po wala rin po akong conversation or communication kay broker. Wala po talaga kaming fix rito explanation po. Kami po talaga kung ano lang po yung nalalaman namin, sir. Sasabihin po namin, sir, kung since sinasabi po dun sa paggamit ka na consignee, sir, yun po yung totoo. Kung may mali po, kaya po inamin ko kasi yun po talaga yung totoo. Yung 14 containers, ang value nun 130 million. Yun ang valuation.
Saan mo nakuha yung 130 million? Kagaya po ng sinabi ko, sir, kami po yung may-ari po ng EPCB, pero meron po kaming kausap po dito na importer po. So, sino yung kausap ng importer? Pangalan? Si Mr. Bautista po, sir. Anong first name? Kevin Bautista Evalio po. Kevin Bautista Evalio po. Evalo. Yes po, sir. Paano mo siya kilala? Actually, sir, until now naman po, may communication kami. Sa kanya nga po nanggaling ito na, sir, huwag kayong mag-worry. Lahat naman ng in-import namin under your company is dumaan naman sa tamang proseso. Since kayo naman yung consignee, sabi niya, you have to explain. Kasi kayo naman po yung nakapangalan dyan. You have to explain. So, lahat po naman itong dokumento, including po yung mga feature na examination, sa kanya po nanggaling. Sinend niya po sa akin. Mr. Kevin Evalo po. Bautista Evalo. Taga saan si Mr. Kevin? Na-meet ko po siya, sir, sa Port of Subic na po. Matagal mo siyang kilala? Wala pa pong isang taon, Your Honor. Di ko sure, mga 10 months po ganun. Marang, etong year lang po kami nagkakilala. Paano kayo nagkakilala? Through referrals lang din po ng Sino mga, nag-refer sa kanya sa inyo? sa mga kaibigan lang po na brokers Sino yung po. kaibigan? Pangalan, we need names. So meron na tayong Kevin Evalo. Sino pa yung mga nag-refer sa inyo na kaibigan? Hindi ko po ma-recall, basta po, nung binigay lang po yung number niya, ito, sabi niya naghahanap ng consignee na baka po pwede sa company mo. I-recall ko lang po. Taga-customs ba nag-refer sa'yo? Hindi po, ano lang din po. Bis mo naman sumagot ng hindi. Hindi pa ako tapos na sa pagtatanong eh. Hindi Sorry ka po, nakagad eh. Ha? So, sino nag-refer kay Mr. Kevin Evalo sa'yo? I-try ko po i-recall, sir, kasi ang tuloy po talaga is number lang po agad eh. I-recall ko po, Your Honor, kung basta nangyari po yan sa port po sa Manila, meron po kasi mga brokers lunch dyan, mga co-brokers po, yung mga nakatambay po, parang waiting area po. Doon naman po minsan po nagkakaroon ng ano po eh. Puro tambayan pala dyan, tsaka ano, no, ha? Tambayan para makapag-usap at makakakuha ng 130 million na produktong pwedeng ipasok. So we need may contact ka ni Mr. Kevin? Yes, sir, meron naman po. Taga saan siya? Ang pagkakaalam ko, sir, sa ano po siya, Subic po. Sambales or Subic po, ganyan po ang... Okay, the committee secretary is instructed to invite Mr. Kevin Evalo for the next hearing. Yes, sir, yes, sir. And Mr. Anong pangalan nun? Jeremiah Yandok po. Sir Jeremiah Yandok. Opo. So, paano ka naging ano ni Jeremiah Yandok? Saan ka nakilala ni Mr. Yandok? Previous schoolmates po, and then may mga common friends. And then nakilala niya lang din po na gagawa din po ako ng lodgement po. So, parang nirecommend lang din po ako ng kaibigan ko po sa kanya. So, after po nun, bigay po siya sa akin ng mga docs, scan ko po, and then lodgement, forward ko po sa kanya yung documents, tapos, and then process. I don't know po kung siya po yung nagpa-process. Ano nakukuha mo in return? May payment po ako na 2,000 per lodgement po. Ang total? Ang total po nun, so, 2,000. 28 po. 28,000. Apo. Per isang, 13 lodgement lang po kasi sa 14 containers po. So, 26 lang po. Bilang broker. Yes po. Sa halagang 26,000. Ang posibleng kapalit life imprisonment. And that's why we want you all to, lahat ng mga nagsasalita rito na nagtetestimonya, ayaw namin ikulong yung maliliit. Sino yung may 130 million, paano niya pinasok? Sino nang refer sa inyo? Ha? Kung hindi, kayo mag-state witness o magsasabi ng totoo, kayo ang maiipit dito. Ayaw namin kayong ipitin hanggat maaari. Mr. Chair, Yes, alam ko na po